Papalit natin mga lods. JBT. Lighten siya, no? Gano'n? Gano'n. Stable. Ang ganda niya sa likuan, yun lang. What's up mga lods? Welcome back sa aking channel. For today, as you can see sa title, another upgrade na naman sa motor natin. Papalit tayo ng suspension tsaka T-post. JBT papalit natin. Tapos pati yung handlebar sasabay natin. Kasi last 2 years ago nga, nadamay ito sa isang fire incident eh. Until now, syempre nire-restore pa rin natin siya. Ngayon lang, antayin ko lang si Kuya Ron dito para makabit namin. Tapos magbibigay rin tayo ng quick review kung ano yung performance nung JBT na suspension na 33mm. Okay lang mga lods. So nabaklas na ni Kuya Ron yung harap natin. Yan, lahat yan babaklasin kasi. So from here sa handlebar hanggang dito sa T-post natin, pati yung mags and gulong mga lods. Okay pa naman yung stock shock ko dito. Actually nakarep pa kasi ito from pop shock attack, kaya okay naman yung play. Ang mga hindi ko palang napalitan dito is yung handlebar tsaka yung T-post. So ito lahat yung tinanggal namin ni Kuya Ron para may kabit yung JBT na suspension and T-post natin. So ito yung papalit natin mga lods. JBT. So wala. Kaya ngayon, asin-asin na lang kami. Lighten siya, no? Gano'n? Gano'n. So, yun nga mga lods. Parang mas magaan nga siya sa stock na T-post natin. Ito naman yung 63mm na suspension ng JBT. So, diba? Sobrang taba nung kanyang tubo compared dun sa stock. Kasi itong dust seal, huwag nyo kalimutang baklasin yun at ilipat dun sa JBT na suspension yung mga lods. Sakto naman. Sarap yan talaga. Same lang talaga, no? Sarap nila kayo talaga. Basta tamang grasa lang tong ball race natin, pati ditong pagkakabitan. Tapos secure nyo lang yung ball race nyo. So ito nga pala yung in-order kong bagong handlebar. So ayan. Nilagyan lang din ng grasa yan ni Kuya Ron bago isalpak. Tapos yun, chinecheck namin kung pantay. So pantay naman siya. Ganun din naman yung pinagpalitan ko. Yun nga lang, makalawang na kasi yun eh. Ito kinagandaan dyan oh, mga lods, may adjustan, preload. Ang issue lang na itong JBT, nagkukupas daw yun yung pagka-titanium.
Medyo inaayos-ayos. Nabalik na lahat. So nagka-problema kami doon sa bracket, mga lods. Medyo iba yung hugis nito ng very slight. So yung bracket nung ano na plug and play, kailangan namin tabasan. So ayun lang. So ayun siya ngayon. Pogi ng tindigan talaga yun. Bale, ito daw yung problema mga lods. Ayun. Ayun, pag nakita mo yun. Sa ibabaw, pasok. Sa ilalim hindi. Kailangan medyo bawasan to. So, ayun, tapos na mga lods, nakabit na yung JBT suspension natin. Ayun. Inaabot na kasi ako ng gabi kasi napakwento tayo, dumating yung mga tropa. Na-test ko naman na, maganda naman yung laro niya, pero yung nararamdaman ko, ewan ko kung nandito pa rin. Or sadyang maselan lang ako. Yan, ito, as of now, nakasagad to sa pinakamatigas dito. I-review natin to ngayon. So, shoutout kay Kuya Ron, kay Oyo, tsaka kay Joby, kay Alex. Medyo matagtag pa siya eh, no? Kasi naka full siya eh. Kailangan pa siyang i-tune. Pero stability wise, yes, nandun siya. Kasi mas mabigat na to eh. Pero yung pinagtataka ko, yung T-post niya, parang mas magaan kaysa dun sa T-post na stock. Di ko alam ah. Pero parang yun yung na-feel ko based sa paghawak namin kanina. Pero mas makapal kasi diba yung ano 33mm na to eh. Tapos nagpalit na rin tayo ng side mirror. Ito lagi ko nakikita kasi ito sa TikTok eh, kaya tatry natin. Stock lang siya na short stem, legit moto. So mas kita ko na yung likod ngayon. So okay naman talaga siya eh, no? Maninibago ka lang, parang mas tamaas ulit siya kaysa dun sa stock. I don't know ah, pero parang yun yung nafe-feel ko as of now. Ito isa na lang naman, first impression and a quick review. Siyempre yung pinaka-review nito, kailangan pa natin itong magamit kung saan-saan, diba? Pero ayun, no, maganda yung play niya eh. Siguro gamitin ko muna siya ng medyo matagal-tagal pa para mas maganda yung review natin mga lods. So ang price nga pala nito is ang titanium na nasa 13 ata siya. Tapos pag gold 12 ata or 11 naman, yung silver lang, parang ganun, yung walang kulay. Tapos based sa mga nababasa kong review, ang issue daw dito is naglilik din daw eh. So yung iba bumibili agad nung seal para may spare sila. Yun lang naman. Pero syempre experience pa rin yung mas makaka-alam niyan, di ba? So antayin ko yung ma-experience ko bago ako mag-judge, di ba? Iba-iba naman kasi magiging experience natin dito eh. Pero ngayon, as of now, maganda yung play niya. Siguro magbabawas ako ng hangin para mas maganda yung lapat ng gulong ko. Pero masarap talaga siya. Medyo ramdam mo yung pagbabago kaysa dun sa stock. Yung stability talaga, ayun oh, nandun.
Tingnan natin ang walang hawak. Ayun, miss naman. Takbong 30. Ano naman kaya ang next na magiging upgrade natin mga lods? Comment down below. Charot lang. Lagi na tayo sa business natin. Anyways, kung umabot ka sa video na to or sa part ng video na ito mga lods, maraming salamat. Kahit ganto lang yung video natin. Uy, ganda sa likuan mga lods. Sobrang stable. Ang ganda niya sa likuan, yun lang. Anyways, yun nga mga lods, kung umabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat sa panonood. And kung bago ka lang sa aking channel, please do like and subscribe to my YouTube channel. Follow nyo rin ako sa aking Facebook page mga lods. Maraming salamat. Wolves TV out.